Madalas akong umuwi ng bahay namin na puno ng pasa galing sa kanya kapag hindi ko nabibili ang mga gusto niya. Lalo na kapag hindi ako pumapayag na makipagtsuktsakan sa kanya. Tawagin niyo na lang po akong Barbie at ang ikukwento ko ay ang kabanata ng buhay ko na hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Ang panahon ng pandemic ay inip na inip si Barbie kaya naghanap siya ng tao na makakausap niya at meron siyang nakilala na tawagin lang nating Ken. 2 taon din ang pinagsamahan nila ni Ken at masasabi ni Barbie na mabuting tao si Ken para sa ibang tao. Di na kasi mabilang ni Barbie kung ilang beses na siyang nasaktan ni Ken at kung ilang beses na rin siyang niloko. Lumaki kasi si Barbie sa isang broken family kaya natuto siyang hindi basta-basta magtiwala sa isang tao. Pero nang dahil sa pandemic ay hinayaan niya ang kanyang sarili na makawala sa kanyang comfort zone. Noong mga unang buwan ng relasyon nilang dalawa ni Ken ay masaya at maayos naman pero ang totoo ay walang pagmamahal sa kanya si Barbie. Ilang hanap talaga ni Barbie ay ang taong makakausap lang at dahil makulit si Ken at nanliligaw sa kanya kaya niya ito sinagot. Isa pang iniisip ni Barbie ay dahil magkalayo ang lugar nila sa isa't isa ay hindi naman sila tatagal. Pero pagkalipas lang ng 3 buwan ng kanilang relasyon ay nalaman ni Barbie na meron ng ibang babae agad si Ken. Nalaman din ni Barbie na ang babae ni Ken ay kapitbahay lang nila kaya ito na daw ang sign para tigilan niya si Ken. Hindi niya naman mahal si Ken kaya hindi naman siya nasaktan. Sobrang hirap lang sa kanya na bitawan si Ken dahil ang gusto niya ay yung merong makakausap. Lumipas na nga 1 linggo ay nilapitan siya ulit ni Ken at nakikiusap na makipagbalikan at bigyan ng pangalawang pagkakataon. At alam din ni Ken na hindi siya mahal ni Barbie kaya siguro nagawa niya itong lokohin. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang nararamdaman ni Barbie para kay Ken dahil palagi niya na itong hinahanap. Madalas kasing pumunta si Ken sa bahay nila Barbie para doon sila magkita at dito na po tuluyang nagbago ang lahat. Napamahal ng husto si Barbie kay Ken at habang tumatagal ay naging masaya ang kanilang relasyon. Nakaka-excite daw palang magmahal lalo na kung from totally strangers to lovers. Hindi nagtagal ay nagdesisyon si Ken na magtrabaho na sa Maynila para mas lalo silang magkalapit ni Barbie. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang siya sa realidad. Ginising daw siya ng universe sa totoong mundo. Dahil isang beses ay pumunta si Barbie sa apartment ni Ken at doon niya nakita ang isang babae na nakahubad at nakapatong sa kanya. Hindi na siya nakagalaw dahil hindi niya alam kung anong gagawin kaya umalis na lang siya sa apartment ni Ken. Simula nang lumipat si Ken sa Maynila ay si Barbie na ang lahat ng sumasagot sa mga pangangailangan ni Ken ultimong pagbabayad ng apartment. Si Barbie na rin ang tagabili, tagabayad ng mga bills at tagabigay ng allowance sa kanya. Pero simula nung araw na nahuli niya si Ken ay parang nawala na siya ng lakas na loob para harapin pa ito kaya hindi niya na ito nagawang kausapin pa. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon sila ulit ng pagkakataon na magkausap at magkaharap sa birthday ng isa nilang kaibigan. Pumunta doon si Barbie at hindi niya inaasahan na nandun din si Ken kaya nakapag-usap sila at may nangyari ulit sa kanilang dalawa. Nang dahil sa kalisingan ay sinabi niya kay Ken na merong pampuwang sa puso niya para sa pagpapatawad. Nagkabalikan ulit silang dalawa pero ilang buwan lang ang lumipas ay bumalik na naman si Ken sa dati niyang gawain. Nagdesisyon kasi si Ken na mag-aral ng caregiver sa loob ng 6 na buwan at si Barbie po ang naging tagabayad ng tuition. Siya rin na nagbibigay kay Ken ng allowance at nakakatawang isipin na hindi siya nadala. Isang beses ay nagsabi sa kanya si Ken na kailangan niya ng 10,000 pesos para makapag-dorm at OJT. Magagamit niya daw ang 10K sa loob lang ng 10 days bukod pa daw ang para sa pagkain. Sobrang naging kampante naman ni Barbie kaya ibinigay niya kay Ken ang hinihingi nitong 10,000 dahil wala naman daw siyang makakasamang ibang babae sa kwarto. Pero habang nagbi-video call silang dalawa ni Ken ay may isang babae na dumaan sa likod ni Ken na nakatwalya lang. Nagtanong si Barbie at ang sabi sa kanya ni Ken ay kasamahan niya yun sa kwarto pero hindi siya naniniwala dahil dorm yun ng mga lalaki kaya imposible. Isang beses ay may nahuli pang ibang babae si Barbie kay Ken. Ito ang ati-atihan ni Ken sa eskwelahan. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik si Barbie, pumunta siya sa eskwelahan ni Ken para ibigay kay Ken ang matagal niya ng kailangan. Ito ay isang pamilyang sampal dahil sunod-sunod sa sampal ang binigay niya kay Ken. At simula ng araw na yon ay hindi na naging tanga si Barbie dahil hindi na siya nakipagbalikan pa. Taong 2021 po nung nangyari ang mga yon, may bago na po akong kinakasama ngayon at maayos kami. At masasabi ko na nasa healthy relationship ako ngayon. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yan lang muna. Bye-bye!